afternoon, good day po sa inyong lahat. Shout out po sa ating mga estudyante na may project na tungkol sa pagtatrabaho sa parlor. Ang napili niyang tanong sa akin ay tungkol sa manicure pedicure. Gumagawa naman din po talaga ako ng manicure pedicure, pero all around po ako pati sa buhok. Question. Ano po ang pangalan at edad? My name is Manuel Seiyusaka Agrifa Jr. I'm 48 years old. Magbe-birthday pa naman ako sa October, pero in advance ko na as in 48. Mga taon po ng karanasan sa pagmamanicure. Naku, marami akong karanasan. Nagkawindang-windang ang buhay ko sa pagmamanicure pedicure. Siyempre, pag ang paa makalyo, amoy paa, di ba? Yung mga obstacle na haharapin mo talaga sa buhay mo. Kapag amoy paa, siyempre mabaho, ibababad mo sa sabunin mo. Balik tayo sa tanong. Mga dahilan po bakit nyo po pili ng karelang ito? Kaya ako napili yung ganyang paggagawa sa trabahong parlor. Siyempre, nasa LGBTQ tayo. Kalimitan naman sa trabaho sa LGBTQ ay nasa parlor. Diba? Kalimitan naman talaga halos lahat. Ano po ang mga sangkapan at kagamitan? Ang unang-unang gagamitin mo, kailangan may sanitizer ka, alcohol, may tiolet, Q-Tix, gamit ng pang manicure pedicure kagaya ng pusher, nail cutter, niffer, nail file, ay yung mga kagamitan ginagamit sa paggagawa ng manicure pedicure. Para saan na yan sa sanitasyon at pagdidisinfekta? Kasanayan sa pagdisinfect ng Mga kagamitan. ayun nga, sabi ko, kailangan mo ng alcohol kasi sinasanitize yan. Magpapakulo ka ng tubig, bababad mo yung mga tools mo, lalo na sa mga sensitive ang paa. Kaso naman, kapag siyempre, ang tools na gagamitin mo, kailangan ka may alcohol. Siyempre, hindi pwedeng hindi walang alcohol. Tapos gagamitan mo ng pakukuluan mo ng yung sa manual, pakukulan mo ng tubig. Meron kasing ginagamit yan. Ilalagay lang yung tool sa tool machine. Kung nasa sanitize na siya. Kung wala ka naman tool machine, siyempre gagamit ka ng pagpapakulo ka ng tubig para mas sanitize mo. Tapos hindi alcohol. Tapos lotion. Mga hamon at kung paano sila nagtagumpay. Lahat na hamon ko na nga pati nga sabi ko nga yung sa lalo kapag ang paa puro kalyo, tapos amoy paa, syempre mabantot, di ba? Syempre hindi ka naman pwede sabihin mo, yung paa mo bantot, pwede ba sabihin sa customer yon? Ayun sinasabi kong obstacle, di ba? Syempre gagawin mo, ibababad mo sa tubig yung paa, sasabunin pa, di ba? Kaya ng iba naman, yung nagmamanicure pedicure, may ginagawa na puts pa para lumambot yung kalyo. Iba naman, manicure pedicure, kala mo paa ng ng aswang, di ba? Tapos bago magpa-manicure pedicure, ang kuko, kala mo paa ng mga na hindi mo maintindihan. Kaya ang manicurista, ayun ang sinasabing obstacle ng manicurista. Ayun naman ang hamon naman sa nagmamanicure pedicure, yung malilinis mo ng maayos. Siyempre, hindi ka pa pwede magreklamo ko, customer yun eh. Siyempre, ang customer, yung nagbibigay sa'yo nagbayad sa'yo, yung nagbibigay sa'yo ng kita sa'yo na parang yung mga needs mo na luma na yung gamit mo, pampahasa, sa kanila nang gagaling yun. Para sa mga naghahangad ng manicurista, humingi ng payo sa kanilang ibibigay sa mga mag-aaral. Kung sa akin, ang maipapayo ko, diba, kung nag-aaral naman kayo, kasi assignment to, di ba? Kung nag-aaral kayo, huwag nyo na i-try na i-push yung pagmamanicure pedicure. Kasi mag-aaral kayo maigi para mag-goal nyo yung course na gusto ninyo. Kaya tayo nag-aaral ng parang beauty tips, kasi kasama kasi ang manicure pedicure sa pinag-uusapang pampaganda. Di ba?